Habang pinagmamasdan ni Ronan si Sarante, ay sinubukan niyang suriin ang kalagayan nito, ngunit nagulat siya at lalong nag-alala nang makita niya na nagsimula itong magsuka ng dugo. Kasunod nito ay tinanong niya siya kung ano ba talaga ang nangyayari, at ganito na ang kanyang kalagayan ngayon. Kasabay nito ay makikita din ang isang liwanag na papalapit sa kanila, at kasunod nito ay lumabas dito ang babaeng elf na may kagagawan ng lahat ng ito. Kasabay nito ay sinabi niya na muntik na siyang namatay dahil sa ginawa sa kanya ni Sarante. Nagulat naman si Ronan nang makita ang kanyang pagdating, ngunit hindi ito pinansin ng babaeng elf, at sa halip ay sinabi na kung bakit nagawa iyon ni Sarante sa kanyang dating kasamahan. Idinagdag pa niya na matapos niyang maputol ang isa sa mga kamay ni Sarante, ay ginamit naman ito ang pagkakataong iyon para gamitin ang mapanganib na skill niya sa kanya na halos ikamatay niya. Matapos naman niyang sabihin ito ay makikita ang galit na ekspresyon ni Sarante. Kasunod nito ay sinabi pa ng babae na nanalo sana siya matapos niyang gawin iyon, ngunit nagkataon naman na tinataglay niya ang blessings of the star, at habang sinasabi nga niya ito ay nabalot na siya ng liwanag ng kanyang aura. Kasunod nito ay ibinalik naman niya ang kanyang atensyon kay Ronan, at sinabi na hindi niya inaasahan na magkikita silang muli sa ganitong paraan. Dahil hindi niya inaasahan na makakasurvive pa siya mula sa pagharap nila sa twin head na ogre. Kaya pinuri din niya siya at sinabi na hindi rin masama ang kanyang mga kakayahan. Sa kabilang banda si Ronan nang marinig ang lahat ng sinabi nito ay galit na tinatanong kung sino siya. Natawa naman ang babaeng ito nang marinig ang kanyang tanong, at sinabi na marahil ay kaya hindi niya siya nakikilala ay dahil sa nag-iba ang kanyang mukha. Kaya kasunod nito ay sinabi niya na hayaan niya siyang magpakilala ulit. Habang binabago niya ang kanyang itsura ay nagkaroon ng gulat na ekspresyon si Ronan, dahil ang babaeng ito pala ay ang babaeng elf na iniligtas niya noon sa village ng mga orcs. Habang gulat na gulat pa siya sa mga nangyayaring ito, ay tila inaasar pa siya ng babaeng elf, sa pagsasabi ng kanyang pasasalamat sa pagligtas sa kanya noong mga oras na iyon. Sa kabilang banda si Ronan, na sa sandaling iyon ay nauunawaan na ang malaking pagkakamali na kanyang ginawa, ay naisip na ito talaga ang babaeng elf na iniligtas niya noon. At nang tatanungin pa sana niya kung ang rason ba ng pagkabihag niya ay upang maloko sila, at madala siya patungo sa lugar na ito. Tumawa naman ang babaeng ito at sinabi na talagang nagpapasalamat siya sa kanya, dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi siya makakapasok dito, dahil sa barrier na inilagay ni Sarante sa lugar na ito. Idinagdag pa niya na bilang kapalit sa pagtulong niya sa kanya, ay papatayin niya siya nang hindi makakaramdam ng anumang sakit. Habang sinasabi niya ito ay naglabas na ito ng nakakatakot na aura, at kasunod nito ay nagpakawala ito ng atak patungo sa kanya at kay Sarante. Sa pagkakita naman nito ay nagulat at napamura si Ronan, sa katuluyang tumama ang mga ataking ito sa kinatatayuan nila. Habang unti-unting nawawala ang usok sa lugar ay napangiti ang babaeng elf, dahil sa mga oras na iyon ay nawala na si Ronan at Sarante sa lugar na kinatatayuan nila. Pagkatapos nito ay sinabi niya na hindi siya isang ordinaryong bata lamang, dahil nagawa niyang maiwasan ang kanyang biglaang ataking iyon. Sa kabilang banda si Ronan ay nananatiling tahimik habang sinusuri at nag-aalala sa mga pinsalang tinataglay ngayon ni Sarante. Kaya inutusan niya si Sita na gamutin ito at inatasan pa na kailangan niyang iligtas ito kahit anong mangyari. Pagkasabi nga niya ng utos na ito ay sinimulan ng gamitin ni Sita ang kanyang healing magic kay Sarante. At habang ginagawa niya ito ay nagsimula ng maglakad si Ronan patungo sa babaeng elf, at pagkatapos ay galit na minura ang ito, at sinabi na ang mga dagang katulad nila ay hindi lamang winasak ang blacksmith ng ibang tao, naglagay pa sila ng ispay sa pamilya ng duke. At ngayon naman ay nagkaroon pa talaga sila ng lakas ng loob na magpakita sa lugar na ito. Pagkatapos nito ay tinawag niya ang kanilang grupo na Nebula Clagier. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay tila natuwa pa ang babaeng ito, at sinabi na interesante nga ang kanyang istorya na binanggit.
Idinagdag pa niya na marahil ay nakita niya na ang iba sa kanilang mga miyembro. Sinabi din niya na ito rin marahil ang naging dahilan kung bakit nakakarinig siya ng mga kwento, na may isang bastardo na pumapatay sa kanilang mga mananamba na nagsasagawa ng kanilang mga misyon. Pagkatapos niyang sabihin ito ay biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at tinanong kung siya ba ang bastardong iyon. Ngunit habang tinatanong niya pa ito, ay nagsagawa na si Ronan ng pag-atake. Ngunit sa kasamaang palad ay madali lang itong naiwasan ng babaeng ito, na agad namang ikinagulat ni Ronan. Sa kabilang banda sinabi ng elf na kahit napakabata pa niya ay napakapulido na ng kanyang mga kilos, kaya ito rin marahil ang naging dahilan kung bakit natatalo ang ilan sa kanilang mga alagad. Agad namang napaatras si Ronan matapos mabigo sa kanyang pag-atake. Ngunit matapos niyang gawin ito ay agad na nagsagawa rin ito ng sarili niyang atake, habang sinasabi na nagiging interesado na siya sa kanya. Pagkatapos naman niyang pakawalan ang atake niyang ito, ay agad na sinalag ito ni Ronan. Sinabi naman ng babaeng elf na ipakita pa niya kung ano ang kaya pa niyang gawin. Sa kabilang banda si Ronan, matapos tanggapin ang ataking ito ay napagtanto na talagang napakalakas ng babaeng ito, at nagagawa pa nitong mabasa ang kanyang mga atake, kahit na tila nakikipaglaro lamang ito sa kanya. Sa pagsasaisip nito ay nagpasya siya na kailangan niyang tapusin ang laban na ito sa pinakamabilis na paraan, habang hindi pa ito nagseseryoso. Kaya habang iniisip niya ito ay nagsagawa na siya ng pag-atake, dahil dito ay nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng dalawa at nagpalitan ng kanya-kanyang mga atake. Habang ginagawa nila ito ay tumatawa ang elf, at sinabi na nagsisimula na talaga siyang magustuhan siya. Kaya dahil dito ay naisip niya na tila kawalan kung papatayin niya siya, kaya dahil dito ay tinanong niya si Ronan kung mayroon ba siyang pagnanais na sumali sa kanilang organisasyon. Idinagdag pa niya na kung gagawin niya ito ay siya mismo ang mag-i-introduce sa kanya. Sa kabilang banda si Ronan ay tila naiinis na sa mga sinasabi nito, kaya sinabi niya na anong klaseng kabaliwan ang sinasabi niya. Hindi naman nagalit ang babaeng ito, at sa halip ay sinabi na wala rin siyang choice sa bagay na ito. Pagkasabi nga nito ay nagpakawala siya ng atake, at agad na tumama ito sa kasalukuyang nagpapagaling na si Sarante. Habang ginagawa niya ito kay Sarante, ay sinabi niya kay Ronan, na kung tatanggi siya sa kanyang offer ay papatayin niya si Sarante sa pinakamasakit na paraan. Sandali namang natigilan si Ronan matapos marinig ang pagbabantang ito, at nang mapansin ito ni Sarante, ay sinabi niya na okay lang siya. Sinabi din niya na habang kaya pa niya ay tumakas na siya sa lugar na ito. Tila hindi naman ito narinig ng babaeng elf, at sinabi sa isang nakakatakot na ekspresyon na ang buhay ni Sarante ay nakasalalay na sa kanyang magiging pagpapasya. Bilang tugon ay sinabi naman ni Ronan na ang kanyang napili ay putulin siya hanggang sa magkapira-piraso. Kasunod nito ay minura pa niya ito at tinawag na baliw, saka sinimulang atakehin muli ang babaeng ito. Sinabi naman nito na kung magpapatuloy siya sa kanyang ginagawa, ay lalo lamang niya siyang magugustuhan na isali sa kanilang organisasyon. Kasunod nito ay muli silang nagpalitan ng kani-kanyang mga atake, hanggang sa muli silang magsagupaan at kalaunan ay isang malakas na enerhiya ang nagpaatras sa dalawang ito. Sa kabilang banda si Sarante ay tahimik na pinagmamasdan ang mga nangyayaring ito, at habang pinapanood niya si Ronan ay ninanais niya sanang tulungan siya. Ang babaeng elf naman ay tila nababaliw na dahil naiisip nito na matagal na rin nung huli siyang nakipaglaban ng ganito. At habang iniisip pa nga niya ito, ay muling nagsagawa si Ronan ng pag-atake sa kanya, ngunit sa kasamaang palad ay madali lamang na pinigilan ito ng babaeng elf, at habang ginagawa niya ito, ay naisip niya na malaking kasayangan kung papatayin niya lamang si Ronan. Kaya sa sandaling iyon ay sinabi niya na manatili na lamang siya dito at wag nang manlaban, dahil baka aksidente niyang mapatay siya. Pagkasabi niya nito ay inatake niya si Ronan gamit ang parehas na atake na ginawa niya kay Sarante, at tumusok ito sa kanyang dibdib. Habang nababalot na si Ronan ng kanyang sariling dugo, ay sinabi ng babaeng elf na sa susunod na pagbukas niya ng kanyang mga mata,
ang liwanag ng bituin ang siyang babati sa kanya. Abangan sa susunod na kabanata. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.